Hi guys! So ngayon titingnan po natin ang love reading ng collective. Natin ang napapakita sa love reading ng collective. Okay, healing. So, sa nakikita ko dito, nasa healing stage kayo or tawag dito, may tinatreasure kayo dito na parang iniingatan nyo na yung puso ninyo. Masyado kayong guarded and ayaw nyo na masaktan. Ayan o, may gusto kayong baguhin sa sarili ninyo. Siguro gusto nyo na maging mas kayo, strong, mas matapang. Hindi ko naman nakikita ang masama yung changes na gagawin nyo. Ayan o, nagme-meditate kayo. Kasi parang na-judge kayo ng ibang tao. And sa nakikita ko, ginagawa niyo to para sa sarili niyo, sa connection niyo ng person mo at in the future. Okay? Ano pa natin? Love reading ng collective. Guys, paalala lang po ha, di po lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. And sa mga gusto magpa-private reading, message lang ako sa Facebook and Instagram, nasa description box below. Okay, sa nakikita ko dito, parang masyadong ayaw nyo makipag-usap. And sa nakikita ko, kadil nyo is mas bata sa inyo. And itong taong to, parang hindi siya masyadong nakikipag-usap and feeling niya napakamalas niyang tao, ganyan. And sa nakikita ko, dumidistansya to sa inyo or parang napagod na to, ganyan. And sa nakikita ko, nag-overthink tong taong to sa inyo. And parang, nag-away ba kayo? May nakikita akong pag-aaway dito. And sa nakikita ko, nagdadalawang isip itong taong to at parang nag-aalinlangan, ganon. And nai-stress din to kakaisip sa inyo. Ayan, baka kaya siguro healing kasi parang, alam mo yun, masyadong pagod, ganyan. Tinampan natin. Love reading ng collective. Okay, so sa nakikita ko, kayo, part kayo ng isang malaking company or group, ganun. Kayo ng person mo, masyado kayong sikat or yung person mo tong sikat. Like, hindi naman sikat na like, parang kilalang kilala dyan sa trabaho, ganun. Ganun. Parang malaki ang network niya or ikaw, ganun. Natin. Love reading ng collective. Okay, sa nakikita ko itong person na to, medyo emotional ngayon. Baka nga siguro nag-heal siya. Pero sa nakikita ko, gusto ka naman niya, mahal ka naman niya. And meron akong celebration nakikita. And ipipraise niyo yung isa't isa, ganun. Napafulfill niyo yung emotional needs ninyo, ganyan. And marami kayo in-imagine with your person at siya din, ganun. Pero may mga hindi lang din siya sinasabi sa inyo. At tingnan natin kung positive ba yun or negative. Pero 'di ba, tayo rin naman, may mga sikreto din tayo sa sarili natin. So, huwag tayong mag-expect na sasabihin natin sa lahat ay ng person natin yung lahat, ganun. Siguro may mga nahihiya pa siyang sabihin sa'yo, hindi pa niya kayang sabihin. Ayan, so baka nga mas bata tong kadil mo. And sa nakita ko, nagsisimula pa lang to sa buhay niya. And medyo inosente pa siya, ganyan. And medyo playful yung niya, yung energy niya. Bata pa, masyado pang bata, ganun. Ayan no, nakikita ko medyo ina-anxiety lang yung person mo. Ganyan. So, parang nag-aalangan siya. Hindi ko alam bakit. Siguro masyadong nasaktan from the past.
Pa natin. Oops. Love reading ng collective. Profession. So, itong taong to maraming siguro tong trabaho, ganyan, maraming ginagawa, and marami siyang kayang gawin. Napakasipag nitong taong to, ganyan, marami siyang talento. Commitment. So, ayan. So, medyo hirap lang siguro siya sa commitment. And nakikita ko, parang ano siya, hindi pa siya pwedeng makipag-commit, ganyan. Kasi nga marami nga siyang ginagawa, maraming responsibilidad. Parang hindi kanya kayang bigyan ng atensyon, ganyan. Tignan pa natin. Real estate. Pero sa nakikita naman niya na, ikaw yung potentially na mapapangasawa niya, ikaw na yung gusto niya makasama. And sa nakita ko, nag-i-invest nito sa bahay niya. Gusto niya kung magkakaroon mo siya ng connection or mag-aasawa siya, stable na siya, may ina-invest na siya para sa family niya. At ikaw yung perfect person na makakatulong sa kanya. Tingin niya makakatulong sa kanya. Ayan o, sa nakikita ko naman na mas sobrang sipag to, mag-i-invest to sa inyo. Siguro unti-unti, ganun. Hindi biglaan. Tingnan pa natin. Okay, Knight of Pentacles. So, ayan. Mabagal lang tong taong to kasi nga focus na is kaperahan. Marami siyang binabayaran. Marami siyang responsibilidad. Ganyan. At gusto kasi niya stable eh. Ayan. So, ayan o. Medyo siya, gipit. Iniipit niya yung kaperahan niya. And medyo seloso to ha. Possessive tong taong to. So, ayan pa natin. See? Mahal ka naman niya. Mahal ka niya. Ayan, mahal ka niya. At sa nakikita ko, dito na, siguro nagkikreate siya ng boundaries. And, di naman siya nagmamatigas, ganun. Pero sa nakikita ko, mahal ka niya. May emotion na to sa'yo. May nararamdaman to sa'yo. So, tingnan mo lang. Ayan. And sa nakikita ko, may relocation dito. So, medyo nasasaktan tong tao na to. Ayan, no. Pero nakikita ko, may celebration naman nakikita. May success ako nakikita sa inyo. Ayan, so baka may lalayo or nasa malayo kayo sa isa't isa, ganyan. Tingnan natin. Feelings or intentions na sa'yo. King of Wands. So, nakikita ko maganda naman yung intention niya. Very passionate siya sa'yo. Yung nararamdaman niya. Attracted siya. At gusto niya gumawa ng action sa'yo. Ganun. Nakikita ko action-oriented. Siguro yung love language niya is acts of service. Ayan. So, marami nga lang siyang responsibilidad. Marami siyang, hindi ko masasabing options na nakaka-connect. Pero marami siyang ginagawa sa buhay niya. Siguro breadwinner yan, taong yan. Family niya, kargado pa niya, ganyan. Ayan o, nabibigatan na siya. Nahihirapan din siya. Gusto din niya mag-move forward yung connection niyo. Ayan o, Knight of Wands. See? Masaya siya eh. Masaya siya sa feeling mo. Masaya yung energy niyo together. Okay yung energy niyo together. Ganyan. Ayan. So, sa nakikita ko, may paparating na dito. Parang madideserve niyo naman. So, lang. Like, maging patient lang kayo sa isa't isa. I-value nyo lang yung isa't isa. Ingatan nyo, ganyan.
See, oh my God. Baka ito na yung the one na inaantay mo. Siguro ano lang, wag lang kayo sa ano ng tukso, tsaka, yun nga, intindihin niyo isa't isa. Nakikita ko mahal niyo isa't isa eh. May feelings kayo, masaya kayo sa isa't isa. So, ayan. Tuwang-tuwa siya, ayan, nakangiti. Nakasmile siya sa'yo. Ayan. Tingnan pa natin. Ano ang dapat mo malaman sa person mo? Oops, wait lang. Dapat mo malaman sa person mo. Mercury retrograde. So, baka nakilala mo siya Mercury retrograde or meron siyang issues with communication. Baka hindi siya masyadong marunong makipag-communicate pa. Ini-improve naman niya yun eh. Parang inaano niya yung sarili niya na para siya makikipag-communicate na maayos. Paano magpa-flourish yung connection nyo or yung relationship nyo. Kasi feeling ko siya yung may problema. Kasi ikaw parang hindi naman. Binibigay mo naman lahat. Natin. Someone else. So, ayan o. May parang iba dito sa connection nyo. Siguro, someone from the past. Nakakonect pa niya. And baka meron someone na hindi masaya sa connection nyo. Kaya, so, mag-ingat ka lang. Kilalanin mo muna yan. Open up your heart. So, nakikita ko naman, willing siya i-open yung sarili niya sa'yo. And kapag nag-heal na siya, feeling ko, ano siya, ikaw yung tao na gusto niyang makatuluyan o makasama pag na, ano niya na yung sarili niya. At sa nakikita ko, ini-stalk nito lang yung tao. Ayan o, magkalayo kayo. Ano ba yan? Or magkakalayo. So, ayan. Ini-stalk ka niya palagi, iniisip ka niya palagi. Natin. Oops. Heartbreak. So, nakikita ko, yun nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, nag-heal siya. Nasasaktan to. Nasasaktan to, taong to. Diba, nag-away ba kayo? Wala. So, baka karmic relationship nyo siya. Or nasasaktan siya from the past na naging karmic relationship niya. Oh, twin flame daw kayo. Okay, so this is, yung nasasaktan siya, ayaw na niya masaktan kasi nagkaroon na siya ng karmic relationship. And twin flame kayo, divinely connected kayo parehas. See? Sabi ko sa inyo, healing eh. May nire-release tong taong to. So, kung willing ka naman mag-antay, and sa tingin mo, kaya mo naman siya antayin, go. Ayun, may mga realizations to. And meron siyang spiritual awakening na nangyayari sa kanya. Okay, so tingnan natin saan papunta tong connection na to. Knight of Wands. Ay, lumalabas lagi, oh. So, sa nakikita ko, ano to, very passionate ka sa'yo, charming, and medyo immature pa siya, pero ano naman yung feelings. So, impulsive din tong tao to. So, kilalanin mo muna. Three of Cups. So, ayan. So, baka magkaibigan pa lang kayo, may nakikita kong celebration, baka magkausap kayo, magkatawagan, or magkita kayo ulit, ganyan. So, tingnan mo lang. Ayan o, meron kayong i-close na cycle from the past. Kayo parehas, na kakalimutan nyo na. Kasi parang completed na. And sa nakikita ko, may ma-achieve kayo parehas dito. Queen of Swords. So, ayan. Pero ikaw magiging matalino ka na, magiging honest ka dito. Kasi, independent kang tao eh. Ayaw mo yung laro-laro lang, ganun. Ay, nakikita ka niya asama na matalino.
Lumabas na naman din ng The Lovers. So, ayan, very balanced yung relationship nyo. Twin flames kayo. And nakita ko, mahal nyo naman isa't isa eh. Wala, baka yan ay the one. The Devil. So, ito lang, medyo toxic lang kasi medyo obsessed sa isa't isa. Meron ako nakikitang codependency. So, i-ano niya lang yan. Na, pwede nyo naman yung i-control at matututunan nyo yan in time. Ayan o, 8 of Wands. So, maayos yung communication, may travel, and merong progress sa relationship nyo. Medyo mabilis, pero ayos naman. Ayan. So, tingnan natin, anong message sa'yo ng person mo. Message sa'yo ng person mo. You came closer than anyone else. So, ayan, sa lahat na nakilala niya, siguro nga magkaibigan pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo, ikaw yung pinaka-kakaiba, pinaka-special, yung mas naging close niya sa lahat. Kaya special ka sa kanya. Yun sa sense mo. I wish things can be different. So, ayan, sana mag-okay na lang daw yung mga bagay-bagay, hindi siya breadwinner, hindi siya, wala siya masyadong responsibilidad, kanya-kanyang panindigan, ganyan. I feel you leaving me behind. So, ayan, nafe-feel niya na iwanan mo siya. So, yan, ipafeel mo sa kanya na hindi totoo yun kung hindi mo naman siya iwanan. Assurance lang naman ang kailangan eh. Ayan, we need to let go. We need to let each other go. So, ayan, baka ayaw niya kasi feeling niya iwan mo siya. Pero nasa sa inyo yan. Kung di mo naman siya iwan, edi bigbigay ka ng assurance sa kanya. Okay, message ni universe. Message ni universe. You are very close. You are very close to getting your wish. So, ayan, may isa sa mga wish mo matutupad. Manalig ka lang. Your spirits and guides are helping manifest your desires. So, ayan, tinutulungan ka naman daw ni universe, ng spirit, ng angels na matupad yung mga wish mo. So, ano lang, focus lang. Message ng universe. It is a reminder to stay flexible and adaptable. So, ayan, tanggapin nyo lang siguro yung kung anong flaws or mistakes ng isa't isa. Pero, syempre, wag yung ibang pagkakamali. Kasi hindi naman tayo lahat perfecto, di ba? So, tanggapin nyo lang yun. Okay, advice na universe. Advice na universe. You've earned all the stripes. So, ayan, kung nasan ka man ngayon, pinaghirapan mo yan. So, huwag mong bababaan yung sarili mo. And sa nakikita ko, nirerespeto ka nitong taong to at mga taong nasa paligid mo. Kaya continue being you. Ayan o. Unplug and relax for a spell. So, mag-manifest ka, relax. Okay, isip ka question, tinatin ko na sagot ni universe. Within the next few months. So, ayan, ayun sagot, within the next few months, get more information. So, alamin mo daw muna, mag-ano ka pa ng informasyon. So, ayun lang guys, maraming po. Salamat!